sa Efeso chapter 4, ipagpapatuloy po natin ang ating serye. Efeso chapter 4, verses 7 to 12. Tayo po ay manalangin. Humihingi po kami ng liwanag na nagmumula sa iyong banal na Espiritu upang maunawaan po namin at may apply sa aming mga puso ang aming pag-aaralan. Ito po ang higit namin kailangan, Panginoon, ang maranasan ka namin. Ito ang gusto mong gawin dahil ibinigay mo na ang iyong kaisa-isang anak, ang iyong sarili, upang makalapit kami, Panginoon, sa iyong banal na trono. Ngayong gracious ka na iparanas mo po ito sa amin ngayong umaga. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sa Efeso chapter 4, 7 to 12, basahin po natin. Pero ang verse 7 lang po ang titignan natin at itutuloy natin next Sunday. Verse 7, subalit sa bawat isa sa atin ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Kaya sinasabi, nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. Nang sabihing umakyat siya, anong ibig sabihin nito kundi siya'y bumaba rin sa mataas na, sa mas mababang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya ring umakyat sa kaitaasan ng sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. 11, pinagkalooban niya ang iba na maging apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y evangelista, at ang iba'y pastor at mga guro. 12, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Pagkatapos ng detalyadong exposition ng pagliligtas ng Diyos sa ating na makasalanan sa chapters 1 to 3, dadako si Apostol Pablo sa application ng gospel mag-umpisa sa chapter 4. Ang unang dapat maging bunga ng gospel sa ating iglesia ay ang loving unity, pagkakaisa nating mga mananampalataya. Sa verse 3, na inuutusan ni Apostol Pablo ang mga Ephesians at tayo rin na i-maintain natin ang visible unity sa ating iglesia. Gawin natin ang lahat upang maranasan natin ang unity na meron tayo sa ating Panginoon. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya, kalimutan natin ang ating mga sarili, ang ating mga petty issues, maging visible lamang ang unity sa ating fellowship. Sa verses 4 to 6 na ating pinag-aralan, inilatag ni Apostol Pablo ang foundation ng unity nating mga mananampalataya, na ito po pala ay nakadepende sa karanasan nating mananampalataya sa pagliligtas ng bawat miyembro ng Holy Trinity. Ang Holy Spirit ang nag-create ng isang katawan, isang pag-asa. Ang anak naman
ang nag-create ng isang pananampalataya at isang bautismo, ang Ama naman ang nag-create ng isang pamilya. Dahil nakipag-isa tayo sa isang Diyos na may tatlong persona, makikita po natin native o inborn sa ating spiritual life ang spiritual unity. Parte ng pagiging Kristiyano natin, hindi po natin may iwasan na meron tayong spiritual unity sa bawat isa. Kung maunawaan po natin na ang unity na meron tayo ay kinreate po ng Triune God, bibigyan po natin ng mataas na value sa ating fellowship ang relationship natin sa bawat isa. Gagawin natin ang lahat ng makakaya natin upang mapanatili at maging visible ang order at loving unity sa loob ng iglesia. Kung priority ng Panginoon sa kanyang church ang order at unity sa loob ng iglesia, magiging priority din nating mga mananampalataya ang loving unity sa ating fellowship. Sa pagpapatuloy naman ni Apostol Pablo na ang unity pa rin ang kanyang topic, bigla siyang kumambyo sa verse 7. Ang sabi niya, subalit, sa bawat isa sa atin ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. At mag-jump tayo sa verse 11 dahil ang verses 8, 9, and 10 ay explanation lamang ng verse 7. Ang kasunod talaga ng verse 7 ay verse 11. Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y evangelista, at ang iba'y pastor at mga guro. Verse 12, ito ang purpose. Upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Gustong i-qualify ni Apostol Pablo ang unity na meron tayong mga mananampalataya. Baka magkaroon tayo ng kaisipan ng ibig sabihin ng unity ay uniformity. Na dahil tayo ay may unity, pare-parehas ang ating itsura, pare-parehas ang kaya nating gawin. Na para bang ang ginawa ng Panginoon ay nag-mass produce siya ng mga mananampalataya na pinadaan niya sa makina, kaya naman ang produkto ay pare-parehas ang ating mga itsura at kayang gawin. Ito ang gustong itama ni Apostol Pablo. Kapag sinasabi ng Bible na unity, hindi po ibig sabihin uniformity. Hindi po ibig sabihin pare-parehas lahat tayo sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Hindi po. Kung papaano po sa pagiging isa ng Holy Trinity ay merong glorious diversity, tatlong persona na ang tatlong personang ito ay iba-iba ang kanilang ginawang pagliligtas sa atin, iba-iba ang kanilang participation at contribution, pero meron lang iisang Diyos, unity in diversity, ganun din sa church. Iisang katawan lang tayo, pero merong exciting diversity na kinakailangan nating ma-appreciate at i-practice. Meron tayong isang Panginoon, ang ating Panginoong Yesus. Isang Holy Spirit na nananahan sa bawat isa sa atin. At meron tayong iisang Ama na nasa langit. Pero ang bawat isa
sa atin ay binigyan ng iba't ibang spiritual na kaloob. Sa verses 4 to 6, makikita natin ang life na ibinigay sa atin ng Triune God. Ang spiritual life na ibinigay sa atin ng Diyos dahil sa pakikipag-isa natin sa Kanya. At inborn sa life na ito, ang unity, ang spiritual unity na meron tayo. Sa verses 7 to 12 naman, sinasabi sa atin na sa pamamagitan naman ng mga spiritual na kaloob na iba-iba po tayo, binigyan ng Panginoon ang kanyang iglesia ng kapasidad na maglingkod, na mag-serve, maging instrumento sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Sa verses 4 to 6, binigyan tayo ng life. Sa verses 7 to 12, binigyan tayo ng kapasidad na mag-serve. Meron tayong spiritual unity, pero sa unity na meron tayo, ay makikita natin ang pagkakaiba natin pagdating sa spiritual na kaloob na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin na mananampalataya. Kung ano ang itsura nito sa isang iglesia, kung ano ang ibig sabihin nito sa ating fellowship, kung papaano mag-function ang isang church, yan po ang ating makikita habang tinitignan po natin ang pagkakaiba natin pagdating sa spiritual na kaloob. Habang tinitignan natin ang diversity na meron tayo sa ating unity. So tignan po natin ang verse 7. Subalit sa bawat isa sa atin ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Ang biyaya na tinutukoy dito ay hindi po ang biyaya na nagliligtas, na siyang basis ng ating spiritual unity. Ang tinutukoy dito ay ang biyaya ng paglilingkod, service grace, spiritual gifts. Ang biyaya ng Panginoon na nagbibigay ng kapasidad sa bawat mananampalataya na maglingkod, na maging instrumento ng Panginoon sa pag-abante ng kanyang kingdom. At ito naman ang basis ng pagkakaiba natin, basis ng ating diversity. Ang bawat isa sa atin, noong tayo ay nanampalataya kay Jesus, ay binigyan ng mga kaloob. Ang isang mananampalataya, binigyan ng mahigit na isang spiritual na kaloob. Sa verse 11, makikita natin yung ibang mga kaloob. Pinagkalooban niya ang iba na maging apostol, yung iba naman propeta, yung iba naman evangelista, yung iba naman pastor o guro. Ito ang mga tinatawag na teaching gifts. Sa ating pag-aaral, makikita natin bakit ito yung binanggit na una ni Apostol Pablo. Ang ibig sabihin, meron itong mabigat na implication kung paano dapat mag-function ang isang church. Pero titingnan muna natin ngayon na sa ibang sulat sa New Testament, halimbawa sa Roma chapter 12, meron ding listahan na ibinigay doon, listahan ng mga spiritual na kaloob. Sa unang Korinto chapter 12, sa unang Pedro chapter 4, merong ibinigay na listahan. Sinasabi ng mga commentators, possible 19 to 20 na spiritual gifts ang inilagay sa New Testament. Hindi po ibig sabihin na yun lamang, kundi
kundi marami pang ibang kaloob na hindi lang nailista sa New Testament. Si J.I. Packer, ganito po ang kanyang definition ng spiritual na kaloob. Ang mga spiritual na kaloob natin, ang sabi niya, ay kapasidad na ibinigay ng Panginoon sa atin, tayong mga mananampalataya, na tuwing ang Holy Spirit po ay i-empower niya ang ating spiritual gift habang ginagamit natin, in-exercise natin ang ating kaloob. Ang sabi ni J.I. Packer, sa pamamagitan natin, tuwing tayo ay naglilingkod, si Jesus mismo ang naglilingkod sa ating kapwa upang i-glorify niya ang kanyang pangalan. Ang ibig sabihin nito sa mga mananampalataya ay na-edify tayo tuwing pinaglilingkuran tayo ng ating kapwa mananampalataya. At sa mga unbelievers naman, tuwing naririnig nila ang mabuting balita na pinipreach ng isang mananampalataya at in-empower ng Holy Spirit, ay nagdudulot ng kaligtasan. Nag-glorify ang ating Panginoong Yesus. Sa Efeso chapter 2, verse 17, sinabi ni Apostol Pablo na dumating daw ang Panginoong Yesus sa Efeso at ang Panginoong Yesus ang nag-preach ng gospel sa Efeso. Alam natin na hindi po literal na bumaba ang Panginoong Yesus mula sa langit at nag-preach sa mga Ephesians. Hindi po. Ang ibig sabihin po, merong mananampalataya na pumunta sa Efeso at pinreach niya ang gospel. At ang interpretation ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng mananampalatayang ito na in-exercise niya ang kanyang kaloob, ang Panginoong Yesus ang nagsasalita sa pamamagitan ng mananampalatayang ito. Kaya naman, dahil in-empower ng Holy Spirit ang preaching ng gospel, maraming naligtas sa mga Ephesians. Kung ginagamit natin ang kaloob natin, gamit ang power ng Holy Spirit, ang ibig sabihin, nagiging bibig, nagiging kamay, at nagiging paa tayo ng ating Panginoong Yesus. Kung papaanong noong nandito sa laman ang ating Panginoong Yesus, ay pinaglilingkuran niya, nagmi-minister siya ng pisikal sa kanyang kapwa at sa kanyang mga disipulo. Ang pagkakaiba ngayon, ang ating Panginoong Yesus ay nasa banal na trono sa langit at sa pamamagitan ng Holy Spirit na nananahan sa bawat isa sa atin at sa pamamagitan ng spiritual na kaloob na ibinigay sa bawat isa sa atin, nagmi-minister ang Panginoong Yesus sa pamamagitan natin. Ang mga kapatid na nagpipreach ng gospel sa Marcos Village, kapag inattend ng Holy Spirit ang kanilang ginagawang preaching ng gospel, sinasabi sa atin, si Jesus mismo ang nagsasalita gamit ang bibig ng mga mananampalataya na ini-exercise nila ang kanilang kaloob na i-preach ang mabuting balita. Kapag mayroong kapatid na lumapit sa iyo at binless ng Holy Spirit ang kanyang ministry upang i-encourage ka sa iyong paghihirap at ikaw ay na-edify, ang ibig sabihin, si Jesus ang nag-encourage sa iyo sa pamamagitan ng spiritual na kaloob ng kapatid na ito. Ang ating natural talent ay iba sa ating spiritual na kaloob na meron po ang isang Kristiyano. Ang ating natural talent, ibinigay yan sa atin nung tayo ay isinilang sa mundong ito, na ang layunin po ay para tugunan ang pangangailangan ng ating kapwa-tao. At ang
ating natural talent, kapag ginagamit po natin, ay nag-ooperate yan sa level po ng common grace, sa level po ng creation na walang kinalaman sa pagliligtas ng Diyos. Kung ikaw ay isang karpentero at ginawan mo ng upuan ang iyong kapwa, ang ibig sabihin, tinugunan mo ang kanyang material na pangangailangan. Makakaupo na ngayon na maayos ang iyong kapwa-tao na walang kinalaman sa kanyang spiritual na kalagayan. Nasa level ng common grace. Yan ang trabaho natin. Yan ang ginagawa natin sa ating trabaho. Na most of the time ay source ng ating income. So nasa level ng creation, common grace. Ang mga spiritual na kaloob naman ay ginagamit ng Panginoon sa level po ng redemption upang i-advance ng Panginoon ang kanyang gawaing pagliligtas, pagbibuild ng kanyang iglesia, pag-edify sa ating mga mananampalataya. Ito ang purpose ng spiritual na kaloob at pagkakaiba niya sa ating natural talent. Kadalasan, ang ating spiritual na kaloob ay nakabase sa ating natural talent. Posible, bago ka nanampalataya kay Jesus, ikaw ay isang guro. Marunong kang magturo. At nung ikaw ay nanampalataya, ay ginamit ng Panginoon ang iyong natural talent upang maging Sunday school teacher. Na ang layunin ngayon ng iyong gift ay para i-edify ang mga mananampalataya. I-advance ang kingdom ng Panginoon. So magkaiba ang purpose ng dalawa, ang natural talent at spiritual na kaloob. Ngayon, ang gusto ko pong makita natin, upang maging pagpapala ang ating spiritual na kaloob natin sa ating kapwa mananampalataya, upang magdulot ng spiritual growth sa mga taong pinaglilingkuran natin sa loob ng church, upang maging acceptable ang ating paglilingkod, gusto ko pong makita natin na kailangan muna na ang Holy Spirit i-attend niya ang ating ministry. Kailangan muna na ang Holy Spirit i-empower niya ang ating ginagawang paglilingkod upang maituring ito o maidala ito sa level ng spiritual na kaloob. Ito po ang hindi natin napapansin. Maraming pagkakataon tayong mga Kristiyano, ginagamit natin ang kaloob natin gamit ang sarili nating kalakasan. Nag-ooperate lamang tayo sa level ng talento, sa level ng creation, at hindi po sa level ng redemption. Kaya mapapansin natin, walang power ang ating ministry. Kahit anong ginagawa nating paglilingkod, hindi nagbe-benefit ang ating kapwa mananampalataya. Kasi nag-ooperate lang tayo na parang mga unbelievers. Pwede akong mag-preach dito gamit ang sarili kong kalakasan at mag-preach ako ng tamang doktrina, ma-inform ang ating kaisipan sa salita ng Panginoon. Pero dahil ginagawa ko ito at nag-ooperate ako bilang tao lamang gamit ang sarili kong kalakasan, walang spiritual na pakinabang sa atin. Hindi ma-edify ang church. Pero kung mag-preach ako dito at i-empower ng Holy Spirit ang aking ginagawang ministry na pagpapahayag ng salita ng Diyos, minsan hindi man ganon kaganda o kaayos ang sermon. May mga kapatid na magsasabing, na-convict ako sa aking kasalanan. Na-comfort ako ng pag-ibig ng Panginoong Yesus. Ang dahilan kasi in-empower, in-attend ng Holy Spirit ang aking pag-exercise ng spiritual na kaloob. Kaya naging blessing sa aking
kapwa. Ang problema ng mga Corinthians, hindi po ba, pinag-aaralan natin sa ating Sunday School, naglilingkod sila, ine-exercise nila ang kanilang spiritual na kaloob. Ang problema, ang gamit nila ay sarili nilang kalakasan. Nag-ooperate sa level ng tao lamang. Nagsaserve na parang mga unbelievers lamang. Ano ang resulta? Hindi po ba masigasig sila sa ministry pero nagkakagulo sila? Nagsiserve sila, imbes na ma-edify ang bawat isa, nagsisiraan sila. Kaya di ba ang sabi ni Apostol Pablo, ibigay man natin ang ating buong buhay sa ating kapwa. Tayo man ang pinakamagaling na preacher. Tayo man ang pinakamaraming alam sa salita ng Panginoon. Kung walang pag-ibig, na ang ibig sabihin nun kung walang power ng Holy Spirit, kung hindi natin nararanasan ang power ng Holy Spirit sa ating ministry, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi acceptable sa Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, walang power. Hindi yan magdudulot ng edification kanino man. Kaya ang sabi niya, merong excellent way. Gamitin natin ang ating kaloob sa power ng Holy Spirit. Ang unang bunga ng Holy Spirit sa atin ay pag-ibig. Ang importanteng tanong sa atin, papaano natin mararanasan ang power ng Holy Spirit sa ating mga kaloob, sa ating ministry? Sa panalangin ni Apostol Pablo para sa mga Ephesians, sa chapter 3, verses 14 to 21 na ating pinag-aralan, ang pinagpipray ni Apostol Pablo, maranasan ng mga Ephesians ang mataas na level ng pananampalataya. Ang unang dalangin niya ay maranasan ng mga Ephesians ang power ng Holy Spirit sa kanilang inner being. Sa kanilang inner being. Pangalawa, ang request niya, maging comfortable ang Panginoong Yesus sa kanilang puso. Nag-dwell na ang Panginoong Yesus sa ating puso sa pamamagitan ng Holy Spirit. Pero kapag tayo ay lumalakad sa kasalanan, hindi tayo careful sa ating buhay, hindi comfortable ang Panginoong Yesus. So kapag sinabing komportable ang Panginoong Yesus sa ating puso, ang ibig sabihin po, nililinis ng Holy Spirit ang ating inner being, ang ating mind, ang ating affection, ang ating heart, na ito ay natatransform na kapag nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, naaayon ang ating inner being sa kalooban at salita ng Panginoon. Na ang ibig sabihin din, minomortify o pinapatay natin ang kasalanan sa ating puso. Hindi lang yung mga obvious na kasalanan, kundi yung mga tinatawag na respectable sins. Ang ating pride, ang ating selfishness, ang kawalan ng pag-ibig. Kailangan po nakikita natin yan, na minomortify natin. At habang ginagawa natin ang ating devotion sa Word, ang prayer at ang mortification of sin, seryoso tayo sa ating kabanalan, sa pagsunod natin sa kautusan ng Diyos. At ang magiging bunga nito, magiging comfortable ang Panginoong Yesus sa ating puso. At kapag comfortable ang Panginoong Yesus sa ating puso, ang ibig sabihin siya ang magkokontrol ng ating buhay. So, ang ibig sabihin, ang isang bunga nito, kapag in-exercise natin ang ating spiritual na kaloob, merong power. Kasi ang nagkokontrol sa atin ay ang Panginoong Yesus sa pamamagitan ng Holy Spirit. Sa kabilang banda naman, hindi tayo seryoso sa kabanalan. Pabaya tayo sa ating time sa Word. Time natin sa prayer, fellowship natin sa Panginoon sa panalangin. At hindi rin tayo seryoso sa pagsunod. Kapag gusto natin sumunod, sumusunod tayo. Kapag ayaw natin, hindi tayo sumusunod.
Pinapabayaan natin ang pride, ang selfishness, at marami pang respectable sin sa ating puso. Ngayon, habang habang nagde-decline tayo sa ating pananampalataya, nagsiserve tayo, hindi po ba? Yan ang madalas nating ginagawa. Ngayon, mapapansin natin, walang power. Madaling mapagod. Madaling ma-disappoint. Kasi marami kang nakikitang problema. Hindi nabibless yung mga taong pinaglilingkuran natin. At marami kang nakikitang dahilan ngayon na tumalikod sa ministry kasi maraming problema. Hanggang sa tumalikod ka at mag-stop ka. Ang importanteng punto na gusto ko pong makita natin, ang power sa ating ministry, sa ating paglilingkod, nakadepende sa ating kabanalan. Kapag lumalakad tayo sa kabanalan, mataas ang level ng ating holiness. Merong joy sa paglilingkod. Magaan ang paglilingkod. Merong willingness na mag-sacrifice. Nagpapatuloy tayo sa kabila ng maraming problema at pagsubok. Pinagpapala. Nakikita natin yung blessing ng Panginoon sa ating ministry. Maraming nabibless. Na-edify sa ating ministry. Yung mga nakikita natin problema, imbes na makita natin reason para tumigil at tumalikod, nakikita natin reason ngayon, challenge, upang mas lalo tayong mag-grow sa kabanalan at sa ating ginagawang paglilingkod. Kasi merong power sa ating ministry. Ang nagko-control kasi sa ating puso, sa ating buhay, ang Panginoong Yesus. Kaya merong ganitong perspective, merong ganitong power. Nakakalungkot pero hindi ito ang common experience nating mga mananampalataya. Marami sa atin masigasig sa paglilingkod, sa gawain ng Panginoon, pero nagde-decline sa ating pananampalataya. Nahihirapan tayo mag-spend ng time sa word and prayer araw-araw. Nahihirapan tayong sumunod. Hindi man natin nakikita maraming kasalanan sa ating mga puso. Pahina ng pahina ang ating pananampalataya. Pero padami ng padami ang ating ginagawa para sa Panginoon. Hindi natin napapansin, doon natin mag-umpisang maramdaman na nabibigatan na tayo. Nabubusit na tayo ngayon sa mga taong pinaglilingkuran natin. Kinukwenta na natin ngayon yung maraming sakripisyo natin. Pagod na pagod ako. Ang dami kong ginagawa para sa Panginoon. At biglaan ngayon, isang araw, titigil ka na lang sa iyo. Paglilingkod. Madalas sinisisi natin ang problema kasi mayroong problema sa ministry. O kaya yung taong kasama natin naglilingkod, magaspang kasi yung kasama kong naglilingkod. Kaya ganito. O kaya yung ugali ng taong pinaglilingkuran natin, abusado kasi. Ang tunay na problema talaga, nagdi-decline tayo, mahina yung pananampalataya natin. Hindi natin nararanasan ang power ng Holy Spirit. Nag-ooperate tayo sa level ng natural talent. Nag-ooperate tayo na para bang mga unbelievers lamang tayo. Mababa yung level ng holiness natin. Yun ang problema. Ang isang importanteng prinsipyo na huwag natin kakalimutan. Maraming problema, ito po, maraming problema sa ministry na posible sinyalis lamang na ibinibigay ng Panginoon na mayroong problema sa ating lakad bilang mga mananampalataya. Kapag naka-encounter tayo ng problema, kabigatan sa ministry, maraming pagkakataon ang tinuturo ng Panginoon sa atin. Merong problem, merong sin
sa puso natin na hindi natin tinitib. Hindi tayo seryoso sa kabanalan. Wala tayong time sa word and prayer. At kung ganito ang lakad natin bilang mananampalataya, hindi natin pwedeng i-expect na i-bless ng Panginoon ang ating ginagawa. Hindi pwede. Magkaiba ang bunga ng banal na espiritu sa kaloob ng espiritu. Ang kaloob ng espiritu tumutukoy sa ginagawa natin sa iglesia ng Panginoon, sa paglilingkod na ginagawa natin. Ang bunga ng banal na espiritu tumutukoy naman kung sino tayo. Ito ang kilos ng Holy Spirit sa atin na binabago niya tayo sa wangis ng ating Panginoong Yesus. Nagiging visible ang bunga ng banal na espiritu sa ating buhay. So ang mga spiritual gifts tumutukoy sa kung ano ang ginagawa natin. Ang bunga ng banal na espiritu tumutukoy sa kung sino tayo na kinikilos tayo ng banal na espiritu. Ang ibig sabihin, kung gusto nating maging useful at may enjoy ang ating ministry, kailangan tayong mag-grow sa bunga ng banal na espiritu. Maranasan ang power ng Holy Spirit sa ating buhay. Kung ano ang level ng kabanalan natin, yun din ang level ng experience natin ng power ng Holy Spirit sa buhay natin. Yun din ang level ng usefulness natin. Alam niyo po, tayong mga mananampalataya, ang sakit natin, masyadong inflated yung view natin sa ating sarili. Ang tingin natin sa ating sarili palagi, banal tayo, nag-grow tayo. At madalas palaging sobra yung estimate natin. Alam niyo po ba, pwede nating i-work backwards yan para lang mahubad tayo at ma-realize natin kung ano yung tunay na kabanalan natin. I-check natin yung ating ginagawang paglilingkod. Merong joy ba? Merong gratitude ba tuwing naglilingkod ka? Ano ang attitude mo tuwing naglilingkod ka? Merong pag-ibig ba? Pagtitiis sa mga problema na nararanasan mo tuwing naglilingkod ka? Merong pag-ibig ba sa iyong kapwa na iyong pinaglilingkuran? Merong perseverance ba na nagpapatuloy ka sa kabila ng maraming problema dahil nakatingin ka sa Panginoon? Alam niyo po, kapag na-check natin kung anong klaseng paglilingkod meron tayo, sa quality ng paglilingkod meron tayo, i-work backwards mo. Yun ang level ng holiness mo. Doon mo makikita ngayon, mababa lang pala ang tunay na level ng aking kabanalan. At doon ka maharap sa reality na hindi ka nag-grow. Hindi ka holy. At kapag nakita mo ang reality na ito, doon ka mag-umpisa mag-grow. Kasi nakita mo na ang tunay na ikaw. Merong isang magandang illustration dito sa Lucas chapter 10. Dumating ang Panginoong Yesus sa bahay ni Marta at Maria. At nung nakapasok ang Panginoong Yesus, ang unang tugon ni Maria, agad-agad siya po ay naupo sa paanan ng ating Panginoong Yesus. Siya po ay nakinig sa pagtuturo ng ating Panginoong Yesus. At si Marta naman, agad-agad, ang tugon niya, pumunta siya sa kusina, agad-agad, naghanda siya ng makakain para sa ating Panginoong Yesus at para sa kanyang mga kasama. Sa pagod ni Marta sa kanyang paglilingkod, bigla niyang na-realize, ba't siya lang mag-isa ang naglilingkod? Nasaan si Maria? Nakaupo lang at walang ginagawa. Doon siya nabusit. Kinausap niya, tinuruan ang Panginoong Yesus. Panginoon, hindi ka ba nababahala? Ako lang mag-isang naglilingkod dito at ang kapatid ko na si Maria, walang ginagawa, nakaupo lang at nakikinig. Frustrated at handang makipag-away si Marta habang siya ay naglilingkod. Makikita natin ang picture ng naglilingkod na hiwalay sa devotion sa Panginoong Yesus.
Pati ang Panginoong Yesus ay kanyang tinuruan. Ang sagot ng Panginoong Yesus, at ito ang magandang ah, prinsipyo na dapat nating panghawakan. Marta, Marta, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Subalit isang bagay ang kailangan. Isang bagay lang ang importante. Marta, nakalimutan mo. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi, ang kanyang devotion sa ating Panginoong Yesus. Ito po ang magandang mensahe sa atin sa paparating na bagong taon. Kung paano tayo mag-umpisa ng tama sa ating buhay bilang mananampalataya. Merong pag-uuna. Merong priority ang devotion natin sa ating Panginoong Yesus bago ang paglilingkod. Actually, bago ang lahat. Una muna ang Panginoong Yesus bago ang lahat. Nagkaroon ng problema si Marta, handa siyang makipag-away, mag-create ng division, mag-create ng gulo, kasi pinabayaan niya ang kanyang devotion sa ating Panginoong Yesus. Mas inuna niya ang maglingkod. Ngayon, hindi po natin sinasabi na mag-devotion na lang tayo at wag na tayong maglingkod. Mali din po. Ang sinasabi natin, gawin natin priority. Huwag natin pabayaan ang ating devotion sa ating Panginoong Yesus, sa kanyang salita, sa ating fellowship, sa kanya sa panalangin, at sa ating obedience sa kanyang mga kautusan. At ito ang magbibigay ng power sa ating ministry. Huwag natin kakalimutan. Mas importante kung sino tayo kesa sa ating ginagawa. Kapag maayos, nag-grow tayo, kung sino tayo bilang mananampalataya, magpa-follow. Magpa-follow, hindi lang sa ministry. Alam niyo po ba? Hindi lang sa ministry, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya naman, makikita po natin ang pinakaunang concern at unang obligasyon nating mananampalataya, alam niyo po ba, hindi man ang pamilya. Kung hindi tayo nag-grow, pati ang pamilya natin, sisirain natin. Hindi man ang ministry. Dahil kung hindi tayo nag-grow, mag-create lang tayo ng problema at division sa church hanggang sa tumalikod tayo. Hindi man ang ating trabaho. Dahil kung hindi tayo nag-grow, gagawin nating idol ang ating trabaho. Security ang ating trabaho at masisira din tayo. Ang pinakaunang concern at obligasyon natin bilang mananampalataya ay ang kabanalan, ang holiness natin, ang lakad natin, kung sino tayo, hindi kung ano ang ginagawa natin. Ang madalas ang focus natin kung ano ang ginagawa natin at wala tayong pakialam kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya nagkakaletse-letse ang ating mga buhay. Ito ang magandang paalala sa paparating na bagong taon. Mag-uumpisa ang bagong taon. Mag-uumpisa. Muli tayo. Kapag nag-grow tayo bilang Kristyano, kung sino tayo, nararanasan natin ang power ng Holy Spirit sa ating buhay. Sa lahat ng ating ginagawa, pamilya, trabaho, church, lahat magpo-prosper. Kasi maayos kung sino tayo. So kung ganun pala ang prinsipyo, ang pinaka-importante at prioridad ko ay yung holiness ko. Araw-araw, ang aking devotion sa word, ang self-examination na minomortify ko ang sin sa aking puso araw-araw. At minemeditate ko araw-araw ang salita ng Panginoon dahil ito ang paraan ng Diyos para i-transform niya ang ating inner being. At seryoso ako sa pagsunod. Sa bawat kautusan ng Panginoon, gaano man kaliit, seryoso ako sa pagsunod. Dahil ayaw kong mag-grieve ang Holy Spirit. Dahil ayaw kong iwan niya ako at mabawasan ng enjoyment at power sa aking buhay. Magpapalo. Ito ang sinasabi ng Psalm 1. Sa lahat ng ating ginagawa, magpo-prosper tayo. Kung ikaw ay hindi mananampalataya,
kailangan mo munang maranasan ang saving grace ng Panginoon bago mo maranasan ang service grace. Ikaw ay isang makasalanan sa harapan ng Diyos. Papunta ka sa kapahamakan bilang bayad ng iyong mga kasalanan. Gaano man kabuti ang tingin mo sa iyong sarili, sinasabi ng Bible, ikaw ay makasalanan, papunta sa impyerno dahil hindi mo minamahal ang Diyos ng buong puso, ng buong kalakasan, at ng buong kaluluwa. Ginagamit mo ang Diyos, pero hindi mo minamahal. Kapag kailangan mo ang Diyos, doon mo naaalala. Pero hindi mo mahal ang Diyos, ginagamit mo lang. Kaya sinasabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. At ito ang tunay na mensahe ng Pasko. Ang tunay na Pasko, wala pong kinalaman sa pagkain, sa ating damit, sa ating kalagayan sa buhay. Ang tunay na mensahe ng Pasko, ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na siyang ating kahalili. Sinunod niya ng perfect ang mga kautusan dahil hindi natin kayang sundin ang mga kautusan bilang kahalili, sinunod niya ang mga kautusan. Namatay siya sa krus, nagbayad ng kasalanan bilang kahalili upang ang sino mang manampalataya kay Jesus. Sinasabi ng Bible, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang panawagan ng salita ng Panginoon, hindi ang magpakabuti ka. Dahil hindi ka darating sa punto na magiging mabuti ka sa harapan ng Diyos. Hindi ang magpakareliyoso. Dahil hindi ka reliyoso. Ang panawagan ng Panginoon, aminin mo na ikaw ay makasalanan at magdepende ka lang kay Kristo para sa iyo kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nag-i-equip sa amin, Panginoon. Tunay nga na fully dependent kami. Marami kaming hindi alam, Panginoon. Ignorante kami pagdating sa mga bagay na espiritual. Pero salamat, Panginoon, sa iyong saganang biyaya na best na ibigay mo kung ano ang deserve ng aming kasalanan, na ma-turn off ka sa aming mga kasalanan. Bakit ka nagpapatuloy sa iyong pag-ibig sa amin, sa iyong concern, sa iyong layunin sa aming mga buhay? Na kung ano ang inumpisahan mo pagliligtas sa amin ay siyang tatapusin mo hanggang sa marating namin ang glory. Kaya naman, Panginoon, tulungan mo po kami makita namin na sa maraming pagkakataon na nag-fail kami, Panginoon, nagkakasala, nadadapa kami, Panginoon, hindi po ibig sabihin tinalikuran mo na kami. Hindi. Kailanman hindi mo kami pwedeng talikuran, kundi tinuturuan mo lang kami, Panginoon, at pinapalakas mo ang aming pananampalataya upang makita namin kung gaano kami kahina, kung gaano kasama ang aming mga puso, Panginoon, upang hindi kami magdepende sa aming mga sarili at matutunan namin na tunay na magdepende lamang sa iyo, Panginoon, sa iyong mga salita. At ito ang gusto namin maranasan ngayong paparating ang bagong taong, Panginoon. Na makita sa aming buhay ang tunay na pagdidepende sa iyo sa pamamagitan ng aming devotion sa iyong mga salita, ang fellowship namin sa iyo sa panalangin, at ang commitment namin sa pagsunod sa iyong mga kautusan. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita namin na hindi namin kaya. Ang kailangan namin ay maranasan ang iyong kapangyarihan. At kapag nararanasan namin ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay, marami sa aming mga problema, Panginoon, mabibigyan ng solusyon. Magiging magaan ang aming buhay bilang mananampalataya, Panginoon, at magiging masaya kami. Ganito ka ka-gracious, merciful sa amin, Panginoon, na dinisenyo mo ang aming buhay pananampalataya na magaan, masaya, satisfied, Panginoon. Sana ito po ang maranasan namin ngayong paparating na bagong taon. Para sa luwalhati lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.